Pag-usapan po natin ang 8 sakit na pwede makasama sa utak natin. Para to sa lahat, 40s, 50s, seniors. Importante po to ha. Ano ba yung mga possible health risk at yung mga sakit? Ito overview lang. Yung pagkaulyanin, dementia, Alzheimer's disease, sigarilyo, alak, kahit yung mga high blood, diabetes na kasasama. Pero ang isang pinaka-problema talaga, yung dementia. Okay? Nagkakaulyanin, dementia. Ang pinaka-primary cause ng dementia, ang tawag po Alzheimer's disease. Paano natin malalaman kung nagkakaroon na si nanay, tatay, lolo, lola ng dementia? Very common po to. Oo, halos lahat aabot sa medyo konting makakalimutin. Memory loss, medyo iba na pagkausap mo siya, pati pag-iisip nag-iiba, pati judgment nagkakaiba. Merong ordinary na nakakalimot lang, nakalimutan mo yung cellphone mo, pangalan ng kaibigan mo, okay lang yon. Pero merong dementia. Ang dementia talagang mas serious. Ito yung 10 warning signs na may dementia na. Memory loss na talagang, lalo na yung mga bago lang, ano kinain mo kaninang umaga, nakalimutan na. Hindi na maka-perform ng task, hindi na makatrabaho. Problems with language, hindi na makabasa, hindi na makaintindi. Disorientation, naliligaw na, hindi na niya alam paano uuwi. Poor judgment. Minsan, yung mga may dementia, magaling lang sila mag-ikot-ikot ng salita, pero makikita mo parang wala ng sense eh. Meron nga sinasabi mga anak na pag magulang nila may dementia. Sabi nila, parang yung nanay ko, physically nandun pa yung nanay ko, pero yung utak niya, yung emotion niya, parang nawala na. Oh, yun na nangyayari. Problems keeping track of things, nami-misplace na. Yung mga gamit, nawawala. At madalas, nagsisisi sila ng tao. Sasabihin nila, ninakaw nung isang kapatid, o kinuha, may kumuha. Usually, magsisisi sila. Tapos, yung mga judgment nila talagang medyo malina. Palagay natin yung ice cream. Pwede ilagay na lang sa labas, hindi na sa ref. O yung isang bagay na hindi mo kailangan i-ref, ilalagay niya sa freezer. So parang medyo iba talaga yung ugali. Change in mood and behavior. Minsan nagiging paranoid, kung ano-ano iniisip, naninisi, nagbabago yung kwento. At number 9, nagbabago din nga yung kahit yung sa paningin nila, hindi na sila gano'ng makadecide at hindi na masyado kumakausap sa tao. Parang yung ugali nawawala. Yan ang 10 warning signs natin. So, paano natin malalaman na dementia na pala yung magulang natin, lolo-lola natin, or talagang makakalimutin lang? Okay? May 3 stage yan. Kung makakalimutin lang, normal lang yan. Nakakatrabaho ka pa rin. Basta naiiwan mo lang yung gamit mo. You can still continue with your life. Pag dementia, medyo hindi na pwede makatrabaho. Delikado na. Pag lumabas ng bahay si nanay, baka hindi na makabalik. Kaya yung iba, nilalagyan nga ng address dito sa bracelet. Yung gitna, mild cognitive impairment, medyo mas malala yung memory loss. Kaya-kaya pa, pero ibig sabihin nitong number 2 ay papunta na siya sa dementia. Okay? Mas malala kaysa sa ordinary aging memory loss, mas malala. Ano cause ng dementia? Ang pinaka-common, 80% of the time, Alzheimer's disease. Okay, magbibigay tayo ng tips paano makakaiwas dyan. Meron mga Parkinson's disease, nakaka-cause din dementia. Yung mga stroke, dahil may high blood, hindi ginamot, may diabetes, pwede rin yun. Ito ang itsura ng normal brain. Ito yung utak ng may Alzheimer's disease at dementia. Nagkakaroon yung utak nagkakaroon ng amyloid plaques, nagkakaroon siya na parang laman-laman dyan. May mga tao, kahit meron silang ganitong nakikita sa brain, basta wag lang, kumbaga sa computer, wag mo lang tamaan yung pinaka-hard disk niya. Kung yung memory niya hindi mo lang masisira, normal pa. Pwede pa siya mag-function ng normal. Pero may tao, kahit konti lang tong amyloid plaques, tapos tinamaan yung pinaka-utak ng computer natin, nagbabago na ugali. Okay, Alzheimer's disease, may lahi, yan, pwede rin yun. Mahirap mag-alaga talaga ng isang may Alzheimer's disease.
Kaya sa iba nga, may home for the aged. Minsan, hindi na sila makaligo, baka iihi na lang, o nagbabago na yung mental health. O, bihira naman nakikipag-away, pero yung iba, minsan baka mananakit, meron din ganun eh. Ang hirap mag-alaga po, sobra stressful. Kasi mahal mo sa buhay, iba-iba na sinasabi. Pero minsan naman, yung mga may dementia, may pagkakataon, a few minutes, babalik siya ng normal. Parang nagko-connect. Kung napanood niyo yung The Notebook, dapat pinakita ko yung The Notebook, ganun yung may dementia. Minsan, nawawala, tapos biglang babalik sandali. Minsan, babalik yung nanay mo, magiging may emotion, tapos babalik ulit sa mali-mali sinasabi. So, kailangan tiis lang talaga, wag aawayin yung pasyente kung may Alzheimer's and dementia, o relax lang, tapos dapat positive lang. Kung may maling sinasabi, wag mo na ipilit o i-correct, kasi mag-aaway lang kayo. Hayaan mo na medyo mali ang sinasabi niya, basta yung emotion mo positive, nakatawa ka, masaya ka sa kanya, pinapakita mo mahal mo siya, pwede na po yun. May mga gamot for Alzheimer's disease, doktor nyo na po magbibigay nito, neurologist. So, yan po yung mga risk. So, isa nga yung Alzheimer's, isa naman yung smoking, di ba? Other factors na nakakasira sa utak, sigarilyo. Kasi pag naninigarilyo, magbabara yung mga ugat natin sa utak. Pag tinigil mo sigarilyo, lower risk of heart attack, stroke, and dementia, better brain circulation. Alak, masama din po, Long term, umiinom ng alak, sira ang balance, sira ang utak, memory, coordination. Yung mga may high blood, yung mga may heart disease, kailangan din gagamutin. Oo, kasi papunta rin niya sa stroke and papunta rin sa dementia yan. Alam niyo naman yung mga tips ko sa puso. Pati ang diabetes. Pag hindi na control ang diabetes, mas mataas ang chance ng Alzheimer's disease, memory loss, kasi nagbabara din yung mga ugat. Brain injury, yan, no? Mag-ingat po. Pag senior na o medyo mahina na, baka matumba sa bahay, mabagok yung ulo. Diba? Pag nabagok, baka magkaroon ng injury. Yan po, ingatan natin. Kahit yung mga gamot, kasi makakalimutin. Mamaya, magkamali yung gamot, ma-overdose ng gamot o ma-underdose yung gamot. Kaya alagaan natin magulang natin. Minsan, maganda nga sa Pilipinas, marami nag-aalaga sa ibang bansa. Mahirap. Depression. Pag ang may edad, walang kaibigan, mag-isa lang, mas maaga nagkakaroon ng dementia. Kailangan gamitin yung utak. Kung hindi, pag na-depress, mas mabilis. Ang dementia, pwede sa Alzheimer's disease. Healthy eating, hindi ko na-explain. Alam niyo naman yung mga masustansyang pagkain. Wag yung matataba, mamantika, fast food na nakakabara sa utak. Laging active yung utak natin. Magbasa ng magbasa. Yung mga taong basa ng basa, aral ng aral, talagang pinipilit magko-compute. Kasi sabi ko nga, huwag kayong mag-retire. Pwede kayong mag-retire sa trabaho. Dapat may project pa rin kayo sa bahay. Yung nanay ko nga, 90 years old, nung nabubuhay siya, nagpapasok pa sa office everyday, lista ng lista. Kailangan yun. Pag hindi mo gagamitin yung utak mo, gusto mo pa damihin yung connection eh. Kasi oras na hindi mo gagamitin, paliit ng paliit yung utak, pahina ng pahina yung utak natin. Dapat ginagamit ang utak para lumakas yung muscle. Yung utak parang muscle din yan, di ba? Ito, para lumakas, gagamitin. Yung utak, ganun din. Lalo mong gagamitin, mas maraming nerve connections, mas lalakas yung utak. Plus, dapat makikipag-usap sa tao. More friends, more kausap, mas na marami kang input eh. Kasi kung sarili mo lang ang nakakausap mo, mahirap po. Baka mahumina utak natin. Exercise. Napakaganda exercise, 4,500 steps in a day pag senior para maganda blood circulation natin. Iwas sa air pollution at smoking para hindi tayo mabarahan. And lastly, syempre, pag tumatanda, ano bang dahilan? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong sakit? One is genetic, kung talagang lahi. Pero kung mahaba naman buhay ng magulang, okay ka dapat. Environment, exposure sa usok, lifestyle, naninigarilyo ka ba? Bad habits ba? Marami ba mga sakit? O okay naman. Sana po nakatulong tong video.